Magandang araw! Narito na naman ang mga mahalagang kaganapan at makabuluhang impormasyon sa ating syudad mula sa kauna-unahang digital news program sa Olongapo. Ako si David Bayarong at ito ang Batanggapo News TV. Para sa ating headlines, City Council formal na tinutulan ang pagtataas ng singil ng OEDC. Pangalawang batch ng matres para sa ospital dumating na. 60 seconds with New Ililim Barangay Captain Gilbert Durago. At para sa ating Olongapenyong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga, tara at kilalanin natin ang tinaguriang Woman of Substance na tubong Olongapo. City Council formal na tinutulan ang pagtataas ng singil ng OEDC. Alamin natin ang ulat ni Ms. Cathy Mancao Ramos. Formal nang isinulong ni Councilor BJ Cajudo at Noel Atienza ang kanilang pagtutol sa pagtataas ng singil ng Olongapo Electricity Distribution Company o OEDC sa pamamagitan ng pagsulong ng isang resolution sa Konseho ng Olongapo. Ipinaliwanag ng OEDC sa kanilang public hearing ilang linggo nang nakararaan na capital expenditures at systems loss ang pangunahing dahilan kung bakit nais nilang mapaaprubahan ang naturang increase. Kaakibat naman nito ang pagtaas ng singil sa mga kawawang mamamayan na nagkahanda-kuba na mabayaran lang ang kaliwat kanang bayarin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pananaw ng ating mga mambabatas, hindi na ito makatwiran, kung kaya't unanimous sa lahat ng mga kagawad ang naging pagtutol dito. Kanilang application is for yung approval ng capital expenditure project. Kung titingnan mo, asan ba rito yung pagtaas ng rate nila? Wala, di ba? Pero eventually kasi kapag na-approve to, after this sa susunod nito, pagtaas na po ng rate. So, ba't natin hintayin pa yung application for increase ng rate? Dito pa lang po magkaroon na tayo ng sentimento. Para sa Batanggapo News TV, ito si Cathy Mancao Ramos. Pangalawang batch ng matres para sa ospital dumating na. Ang kabuang balita hatid ni kasamang Ray Toledo. Mahigit sa 80 pirasong bagong kama ang dineliver na ulit sa James L. Gordon Memorial Hospital nitong linggo. Ito ang pangalawang deliver sa loob lamang ng kulang isang buwan mula sa isang ayaw ng magpakilalang donor. Mismong si Mayor Paulino ang sumamang ihatid at nagpalit ng mga kama para ng mga pasyente sa medical ward ng ospital. Masaya at tila lahat ng pasyente ay ninais na mapalitan ang higa ang animo ay pinitpit na piyaya at nagdudulot ng inconvenience sa mga nahihirapang kababayang may karamdaman. Mas marami pang magagandang programa si Mayor Paulino para sa mas maganda pang serbisyo medikal, inuuna lang ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng x-ray machine at kama. Para sa Batanggapo News TV, Ray Toledo, nag-uulat. Dalawang bagyo binayo ang Olongapo pero syudad natin ay hindi binaha. Narito ang ulat. Dalawang magkasunod na bagyo ang dumaan sa Olongapo City nitong mga nakaraan. Kasama pa ang habagat na nagdulot ng malakas na ulan, ngunit walang naitala na malaking baha sa syudad. Kaya tayo ay madalas nakakaranas ng pabugso-bugso hanggang sa malakas na pagbubuhos ng ulan dahil dala ito ng habagat o yung tinatawag nating southwest monsoon. So pinapalakas niya ito dito sa western side ng Central Luzon. So kahit na nasa eastern side yung ating bagyo, pinapalakas niya, hinahatak niya ang habagat kaya tayo ay nakakaranas ng malalakas na pag-ulan. Ito marahil ang epekto ng walang hupay na paghuhukay ng ating mga ilog na pinangungunahan ni Mayor Roland Paulino. Bagamat patuloy ang paghukay, sinabi naman ni Mayor Paulino na malaki pa rin ang tsansa nating bahain at hindi nangangako na mawawala ang baha. Marami naman ang natutuwa dahil ang dating mga lugar na madaling bahain ay hindi na binabaha ngayon. Nakikita ko rin naman po dun sa may Marikit Park at sa bandang Kalaklan na naghuhukay sila, nagtutulungan. Nakatulong yun yung pagtutulungan nila sa pag-prevent sa baha. Katulad ngayon, maraming bagyong dumating sa ating bansa, hindi namin naranasan na binaha kami. Kami po, Mayor, nagpapasalamat sa proyektong ginawa niyo sa paghuhukay ng ilog. Naging kampante na po kami ng konti rito. Although sinasabi niyo na babain tayo, pero hindi po nangyari. Siguro lalo kung sa isang taon po matutuloy niyan,
makakatulong na ng mahimbing lalo yung mga kabarangay ko. Malaking tulong din ang pagdating ng bagong dredging machine mula sa DPWH na request ng ating punong lungsod. Grupo ng estudyante nakagawa na naman ng bagong mobile app. Ang kabuuang balita hatid sa atin ni kasamang Ray Toledo. Tamang kaalaman ay kahandaan. Ito ang tema ng mobile app na ginawa ng grupo ng mga estudyante mula sa Gordon College. Ito ay naglalayong makapagbigay impormasyon sa paghahanda para sa kaligtasan ng nagbabadya ng mga natural na kalamidad. Naglalaman din ito ng mahahalagang numero ng telepono ng iba't ibang departamento, ahensya at barangay na maaaring tawagan sa panahon ng sakuna. Ang ginawa po naming mobile application ay para sa disaster preparedness naman po na makakapagbigay ng kaalaman at saka makakapagbigay din po ng mga telephone numbers para sa kung sakaling meron pong sakuna. Mas madali nating masasabihan yung mga kababayan natin dito sa Olongapo na paano nila gagawin yung paghahanda kapag may sakuna tulad ng bagyo o baha, lindol, sunog, or tsunami. Ang balak din namin na kung i-develop pa namin siya, possible din siya maging nationwide kasi mostly yung mga nandiyan naman sa app is preparedness which is applicable naman sa nationwide. Ang mga batang ito ay kasalukuyang nag-aaral sa Gordon College of Computer Studies at sila ang nagtatag ng 404 Developers Guild sa lungsod ng Olongapo. Inisyal na pinaalam ng grupo ang kanilang imbensyon kay Director Renato Celidum ng PBOX nang maging panauhin sa National Disaster Consciousness Month sa Olongapo City Convention Center nitong nakaraang buwan. Ang grupo ng mga kabataang ito ay tutungo sa opisina ni Director Celidum, PBOX DOST sa August 18 para sa pinal na pagpipresenta ng kanilang imbensyon at kung papalarin ito ay magagamit sa buong Pilipinas at sa lungsod ng Olongapo sa tuwing darating ang kalamidad. Para sa Batangapo News TV, Ray Toledo, nag-uulat. Bagong opisina ng Person with Disability formal na binuksan. Ating alamin sa ulat ni Scotty Mancao Ramos. Pinuna po tayo nung ating magkaroon ng assessment sa atin sa ating DILG, malaki pagkukulang natin sa PIDAW noong mga nakaraang panahon. Kasi sinabi ko kay Mayor yun. Pumayag naman kaagad si Mayor at pinabigyan ng pondo ito. Alakpakan po natin si Mayor sa kanyang malaking simpatya sa mga taong nangangailangan talaga ng tulong. Kung dati ay napakakipot na opisina ang ginagalawan ng mga staff na humahawak sa ating mga kababayang Persons with Disabilities o PWDs, ngayon sa termino ni Mayor Roland Paulino ay mas pinalaki na ito. Lumuwang, gumanda at naging mas maaliwalas para sa lahat ang bagong Persons with Disability Affairs Office. Samantala, wagi ang ating mga kabataang may kapansanan sa regional competition na ginanap sa Malolos, Bulacan noong July 23, 2014. Ayaw namin na they are being deprived of all the contest. Kung mayroon contest ang mga regular students natin, sumasali din ang mga learning with special needs. Actually, ayaw ko nga silang tawaging disabled. They only have special needs. Kabilang sa mga talentadong PWDs na nag-uwi ng karangalan ay sina: ang mga naturang talent ay binigyang pagkilala sa flag raising ceremony ng mga government employees sa panguna ni Mayor Roland Paulino at Mr. Gonzalo Pascua na pinuno ng City Social Welfare and Development Office. Ang iisipin po nila yung kinabukasan po nila, hindi po yung ngayon, yung darating po mga araw. Kasi di naman po balang araw, hindi nyo po makakasama yung mga magulang nyo. Para sa Batangapo News TV, ito si Cathy Mancao Ramos. Dati po ako isang kontraktor bago po ako naging punong barangay. So far, so good naman at nakikita naman sa mga pinopost ko sa Facebook kung ano po yung mga trabaho at mga activities at mga project namin. Sa ngayon po, mayroong kumbaga ang adjustment period ay nandyan pa. Pero paunti-unti po nagagamay ko naman yung mga style na ginagamit ko sa pangontrata ay ganoon din po ang ginagamit ko sa panunuhulan sa aking barangay. Kasi po talaga yung oras ng sa pamilya ay talagang nahahati, kumbaga kumakonti.
Pero sa pag-uusap naman po ng aking may bahay, suportado niya naman ako kung ano po yung mga gawain pang barangay. Ang ating pong mahal na mayor, full support din naman po sa akin. Katunayan nga po, ay mga tulong na hiningi ko sa kanya ay napagbibigyan niya po. Nakikita po nagiging mas maayos pa ang barangay namin. Magkakaroon yung peace and order namin, mapapaayos pa namin ng gusto, mga kanal namin, tsaka yung mga baha rito sa aming barangay. Pagtutulungan ng ating mayor, nakikita ko naman ay malilesen na natin yan. Ang isa sa pride ng Olongapo sa larangan ng kagandahan ang pinuntahan ni DJ Nicole Jose. Narito ang Olongapeñong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga para sa linggong ito. Huwaran siya ng isang makabagong kababaihan na taglay ang kagandahan, ang katalinuhan. Kilalanin po natin ng mas mabuti si Miss Janice Alotrillo, ang woman of substance ng Olongapo. Well, for me, it's really empowerment. You know, a lot of people would think na once they're married, once they have children, that's it, that's their life, you know. They couldn't reach for their dreams already. I'm here to tell them it's not true. You know, life goes on. You keep reaching for your dreams irregardless you're married or you're single. You know, it's the same. You know, just go for it. Pagiging ina ng mga kababaihan ay hindi dapat maging dahilan upang tumigil mangarap. Ito ang mensahe ng ating Mrs. Philippines Globe 2014 Woman of Substance title holder. Well, as a mom, I'm the disciplinarian. Pero kasi talagang hands-on ako sa mga bata. I cook their breakfast, I bathe them in the morning, I'm the one who drives them to school. I have 5 kids, so talagang kailangan organize yan, you know. Siya si Janice Alotrillo mula sa Barangay Gordon Heights. Ipinanganak taong 1978, ika-30 ng Enero. Produkto ng St. Joseph's School at nagtapos ng kursong Bachelor of Arts Major in Asian Studies sa University of Santo Tomas. I send 3 kids to school in the morning. When I get back, I do my errands. You know, I go to the market and then I, rush home to cook lunch. And then afternoon, yung isang anak ko rin naman, ihahatid ko na naman sa school. And I help them with their homeworks. Ganon. As in, talagang house mom ang life ko talaga. Si Janice ay tinanghal ding Mutya ng Olongapo 1992. Mutya ng Pilipinas 4th runner-up at Miss Red Cross 2001 at Ginang Alaska 2011. It's not a dream. It's more of, parang it's there. My uncle would bring me to a pageant. Okay, may pageant pala. It's more of like that. And I, every year yan. It's, every year Miss UN or Miss something, So I grew up with it. I grew up since elementary, then high school. 3 aspeto ang ayon sa kanya ay pinahahalagahan niya. Ang pagiging ina, pagiging isang civic leader at pagiging ehemplo ng kagandahan. For me, it's not just about beauty. It should have a cause, And I'd like to use it as a platform for me to be able to connect a lot of people and then do something good in it. Hands-on mother to 5 kids si Janice, mahilig magluto at magbasa, miyembro at dating pangulo ng Rotary Club of Subic Pearl. Dito niya nagagawa ang pagtulong at pag-abot sa iba, partikular sa mga kabataan at mga kababaihan. I'm a stay-home mom, I have a job also, but I still, continue with my life, with my dreams. So I want to be able to use that and inspire women to reach for their dreams. Aniya, ang kagandahan ay hindi lamang makikita sa panlabas na kaanyuan. Ang kagandahan ay dapat may gamit, dapat may dahilan. Let your true beauty shine. Because, at the end of the day, it's what it's all about. Being who you are and being able to connect to people and, project your real self. There's nothing more important than that. To be able to wear a crown knowing that whatever that you were able to present was the real you. So, good luck to everyone. And I want to see more Olongapeñas in the national pageants with the crown.
A woman of power, of positive influence, and of meaning. Ang matatawag nating woman of substance. Babaeng marunong mangarap at tumupad nito. Babaeng may boses at gumagawa ng nararapat. Para sa isa na namang edisyon ng Olongapeñong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga ng Batang Gapo News TV. Ako po si Kathleen DJ Nicole Jose. At para sa ating ulat pangkabuhayan, narito muli ang napaka-energetic na si Michelle Mortel. Isang maulang araw po sa ating lahat. Naku mga Olongapeño, tuloy-tuloy na naman ang pag-ulan ngayon. Kaya di maiiwasang karamihan sa atin ay nagkakasakit sa ganitong panahon at umuuwing basa. Literal po. Pero, sa kabila ng mga yan, may hatid akong mga good news. Umulat umaraw, tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ng tulong ng ating pamahalaang lungsod. Mula sa SBMA Labor Center at Public Employment Service Office, narito po ang listahan ng mga trabahong maaari ninyong applyan. Alam nyo ba na bukod sa mga yan ay meron pa mga livelihood trainings linggo-linggo? Bawat nakikita ninyong training programs ay hatid sa atin ng tanggapan ng Livelihood and Cooperative Development Office. Kaya naman kung kayo ay interesado sa mga ito, magsadya lamang po tayo sa kanilang tanggapan sa second level ng City Hall. Kailangang magmadali dahil limited slots lamang po ang nakalaan sa bawat training course. Hanggang sa muli po nating pagkikita, ako po si Michelle Mortel para sa Ulat Pangkabuhayan. At para sa ating Honesto of the Week, Mr. Wilfredo Reyes, isang tricycle driver na may body number 3430 na taga Santa Rita, Olongapo City na nagsoli ng isang smart cellphone kay Miss Catherine Bahandi, isang empleyado ng James L. Gordon Memorial Hospital. Mr. Bobby Reyes, isa ring tricycle driver na may body number 2740 mula sa West Bahak-Bahak, Olongapo City na nagsaoli ng isang MyPhone smartphone cellphone sa Mayor's Office. Mr. Edwin Rivero, isang tricycle driver na may body number 3414 from Gordon Heights, Olongapo City na nagsaoli ng 2 unit ng cellphone at pouch kay Miss Erica Valdez. Muli na naman ninyong nasaksihan ng mga pangunahing balita na nakalap ng ating mga kasama sa loob ng isang linggo. Sana ay nakapaghatid kami ng mahalaga at makabuluhang impormasyon sa mga Olongapeñong nandito sa syudad at nasa abroad. Samahan niyo ulit kami sa Batang Gapo News TV sa susunod na linggo. Para sa mga kababayan nating mahilig sa musika, ating tangkilikin ang gaganaping mini Woodstock sa pangunguna ng Samahang Musikerong Gapo Incorporated sa darating na August 15, 2014 sa Rizal Triangle mula alas 5 ng hapon hanggang alas 5 ng umaga. Para naman po sa mga hilig makinig ng radyo, tumutok po kayo sa Batang Gapo News Radio, Usapang Bayan at Mayor's Report tuwing Biyernes dakong alas 8 hanggang alas 11 ng umaga sa DWHL Apo Radio 756. Make Batang Gapo News TV a habit. Para sa iba pang kaganapan, maaari niyo po kaming sundan sa Facebook/Olongapo Public Affairs. Muli, ako si David Bayarong, ang inyong tagapagbalita. Mabuhay Olongapo!